So buong mundo mga sangkay nakatutok ngayon sa bansang Amerika dahil nga po sa matinding pangyayari, lalong-lalo na po yung naganap kay Donald Trump. At eto nga po, itong si former President Donald Trump, bagamat wala pa po siya sa opisina mga sangkay ng pagiging isang Pangulo ng Amerika, aba, nagbitaw na po ito ng matinding babala mga sangkay sa buong mundo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. What's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. And today, pag-uusapan nga po natin itong matinding babala ng dating Pangulo na si Donald Trump na ngayon ay tumatakbo na naman mga sangkay at mukhang sigurado na pong mananalo. No? Pag-usapan po natin ito kasi may babala po siya ngayon sa buong mundo na masyado pong mabigat. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? Mga sangkay, sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto nga po ang nangyari. Si Donald Trump ay nagbitaw po ng isang matinding babala mga sangkay. Pero bago yan, ito po muna. May nagaganap po ngayon sa Amerika na talagang namang nagugulantang buong mundo. Kagaya po na ito mga sangkay. Ito, wala pong hindi nakakakilala dito. Mga batang 90s. Hello. Si Hulk Hogan. Mayroon po siya ditong statement na talagang gumulat sa buong Amerika mga sangkay. Ito, panoorin mo muna natin. Out and I see all the real Americans, I think about how Donald Trump, his family was compromised. When I look out there and I see Donald Trump, I think about how his business was compromised. But what happened last week? Yan na yun. Yung nangyari, sabi po niya, nung tinitingnan niya po si Donald Trump, dahil negosyante itong si Donald Trump, mga sangkay, naiisip na po niya kung paano makukompromise yung mga businesses o kung ano pa mang mga sistema na mayroon ng gobyerno. Marami pa pong iba mga sangkay. Ngayon, nung nakita niya daw po ang nangyari kay Donald Trump, ito na ang kanyang sinabi. When they took a shot at my hero, and they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Grabe, no? So ngayon kasi, halos nagkakaisa na po ngayon yung marami sa mga Amerikano po doon. No? Marami po ang mga anti-Trump noon mga sangkay na ngayon ay nagkakaisa na po sila. Tumutulong at si Biden nga po ay pinapaatras na po bilang Pangulo ng kanilang bansa. So, ngayon, kasi buong mundo nakatutok kasi Amerika po yan. Kahit po yung China nakatutok po ngayon sa Amerika, kahit ang Russia, di ba, nagsalita din po sila. Kasi pag nakabalik na naman po itong si Trump, nako po, malaking problema ito sa lahat ng mga elitista. Si Donald Trump kasi ay isang taong hindi natatakot na banggain ang kahit na sinong mayayaman dahil siya po ay isang mayaman. Negosyante. Bilyonaryo. Bukod dyan, mga sangkay, ang lagi pong sinasabi ni Donald Trump, kaya hindi siya natatakot, kasi meron po siyang big boss. Walang iba kundi si Jesus. Diba? Nakikita nyo naman mga sangkay, naipanood ko na sa inyo yung statement ni Donald Trump about kay Jesus Christ. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, yung mga nanonood ngayon na medyo may nervyos, mga sangkay, lipat muna kayo sa ibang channel, ha?
Kasi baka na naman sabihin nyo na nakakatakot naman itong vlog na to. So, mas mabuti lumipat na kayo sa ibang channel doon kayo manood para wala kang iisiping iba at wala kang sisisihin. Ito ay para lamang po sa mga maton, mga matitibay ang loob. Okay? Hindi po matatakutin. So, ngayon, mga sangkay, tingnan nyo naman, halos lahat ngayon, nagpo-post na susuportahan nila si Donald Trump. Kahit po si ewan ko kung may vlog ko pa yan, mga sangkay, since world news po ito. Kahit po si Mark Zuckerberg, may-ari po ng Meta, at si Elon Musk, may-ari po ng Twitter, ay nagpahayag na po ng all-out support kay Donald Trump. So, ganito po katindi ang nangyayari ngayon doon sa US. At mukhang malabo na po itong matalo, mga sangkay. November po ata ang eleksyon eh. Hindi ko alam kung may makakalaban po ito si Donald Trump. Ngayon, dito na po tayo. Ito, mga sangkay, matindi. Itong matinding statement ni Donald Trump, pakinggan po natin. The entire world, I tell you this, we want our hostages back. They better be back before I assume office. Ayan. Maiksing mensahe, mga sangkay, pero makahulugan. Ulitin po natin yung part na yan. Well, you will be paying a very big price. Ulitin natin, mga sangkay. And the entire world, sa buong mundo, I tell you this, sinasabi ko ito, sabi ni Donald Trump, we want our hostages back. And they better be back before I assume office. Pakawalan nyo na daw yan, ibalik nyo na sa Amerika bago ako umupo bilang Pangulo ng Amerika. Well, you will be paying a very big price. Kung hindi, babayaran nyo ito ng husto. Pagbabayaran nyo ng husto. Very strong word mula sa isang leader. Kaya nga po, mga sangka, ito, tingnan nyo. Maraming mga Amerikano ngayon, tuwang-tuwa na po, mga sangka, ewan ko, mukhang ito po ay katuparan sa isang prophecy, no? Na ipinakita daw sa isang prophet. Yung 'di ba, naalala niyo, mga sangkay, yung pinag-usapan po natin nakaraan, na bago may mangyari kay Trump, nakita na po, mga sangkay, and very detailed ang information na nakakapangilabot na kahit po yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala po na napaisip sila kung ano ba ito? Mukhang may Diyos eh. Kasi pinireveal mismo sa isang tao yung detalye na mangyayari kay Donald Trump. Pati yung pagtama, pati po yung paluhod, mga sangkay, detalyado. Ngayon, isa po sa message doon ay magkakaroon po ng shift. Magkakaroon po ng matinding pagbabago sa US na muli magkakaisa ito para po sa isang pagbabalik ng Amerika. Kasi noon ang Amerika ay kilalang makadiyos na bansa. Pero ngayon kasi, mga sangkay, dahil nga po sa matinding nangyari, pumasok po ang mga pangulo na hawak po ng mga elitista, grabe po, naging rampant ang mga kalayawan sa US na nakakapangilabot na kung iisipin. Ngayon, itong si Donald Trump ay matinding mensahe sa buong mundo. Ibalik nyo lahat ng mga hawak nyo, ng mga Amerikano. Pakawalan nyo na mga yan. Kung hindi, magbabayaran nyo yan. Magbabayad kayo. So, very strong word mula po sa presidente ng Amerika. Ayan. Dami po mga komento. Oh. Sabi po dito ni Jupiter, bring them all home now. This is a real president. I stand with America. Yan, and Israel, sabi po niya. Sabi dito, mga sangkay, ng isa naman, talking like a boss, like a real president of the United States should talk. Kasi di ba si Biden, mga sangkay, wala pong kibo sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Ngayon, mukhang may makakaharap na pong matinding presidente ang Russia at China.
Ito, nagsalita na po yung strong word yan mula sa US. Kasi ang sinasabi po ni Donald Trump, ang problema sa Amerika dahil yung mga hawak ng elitista, nagiging puppet lamang ang presidente ng US. Nagmukhang kaawa-awa at katawa-tawa na po yung US government. Which is totoo, kahit na mga sangay, pag sinabing Amerika, parang, okay, US. Yung naghihirap na bansa, na dating mayamang bansa. Yung bansa na pinagtatawanan na lang ng China at Russia. So ngayon, itong leader, ang maganda dito kay Donald Trump, talagang grabe yung pag-recognize niya sa tagapaglikha, yung Diyos natin. Kaya nga po, lagi po niya sinasabi, I am not the boss. The boss is up there. Sabi po niya. Lagi po niya yung sinasabi, mga sangkay. So, ito po yung nagaganap ngayon sa US. Na itong si Donald Trump, nag-warning. Sabi po niya, pakawalan nyo na lahat ng mga yan sa buong mundo, lahat ng mga Amerikano, bago pa ako umupo sa opisina. Dahil kung hindi, pag naabutan ko kayo, pasensyahan tayo. Pagbabayaran nyo ito. Ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.